Tayo, iba-iba tayo ng point of view, mga kababayan. Iba-iba tayo ng tawag dito, pananaw. Iba-iba tayo ng pagkaintindi. Basta para sa akin, yung sabi ni Boyeng Rimulya, nagsalita si Boyeng Rimulya, mga kababayan, na ito, wait lang, may ads. So, why should I Ito, may ads lang, mga kababayan. learn the language with either of you? We match you with the best tutor. Ito, Kinumpirma ng Department of Justice na nakipag-areglo na umano sa kaso ang ilang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol. Nako, rinig ninyo. Nasa DZMM ito. Sinabi ng DOJ na ang pamilya daw ng mga missing sabungero ay nakipag-ariglo na daw. Hindi pa daw alam ng DOJ kung magkano daw ang pera ng kanilang natanggap. Actually, mga kababayan, para sa akin, bago ko ipagpatuloy, may nabayaran na nga raw, 50 million, sabi ni Dondon Patidungan. So, ngayon, mga kababayan, para sa akin na, halimbawa ako, kapatid ko, isa doon sa nawawala or kasali sa missing sabungero. Kung sakali man na ipaglaban ko yung hustisya ng kapatid ko, kahit naman siguro makulong ang mastermind sa pagpatay sa kapatid ko, hindi naman siguro magbago ang buhay ko. Di ba? Pero kung sakali, kasi patay naman ang kapatid ko, makipag-ariglo na lang ako doon sa kakasuhan ko, bigyan na lang ako 100 million, mananahimik na lang ako. Tama ba yon, mga kababayan? Kasi kung ako, para sa akin, practical yung ganong isip eh. Kahit naman ipaglaban mo yan, ikulong mo kung sino man ang mastermind dyan. Sabihin mong si Atong Ang, sabihin mo si Patidungan. Pag nakulong yan sila, mahirap pa rin ako. Kahit makulong yan sila, nga pa rin ako. Ang tawag siguro doon para sa kanila, practical. Pero, kung ganun ang gagawin mo, wala kang pinagkaiba doon sa mastermind. Parang, hinayaan mo lang mamatay yung kapatid mo para magkapera ka lang. Di bakit hindi mo na lang pinabangga ng kotse yan para makakuha ka ng ano? Di ba? Kawawa naman. Sa totoo lang. Di ba, Sir Edgar? Mahirap yung ganun eh, yung namatay naman kapatid ko, kahit makulong si Patidungan, kahit makulong si Atong Ang, kahit makulong kung sino man dyan, hindi naman magbago ang buhay ko. Makipag-ariglo na lang ako, 100 million, akin naman, nahimik na lang ako. Okay ba yung ganun? Diba? Pero ang pangit naman, bakit hindi mo na lang kasi yan sinabihan yung kapatid mo, may insurance ka ba? Saksakin na lang kita. Para makuha ko yung insurance mo. Di bali nang mamatay ka, at least may insurance kang iniwan. Diba? Practical nga. Ang problema, hindi mo naman makuha yung hustisya nung kapatid mo. Ang pangit nun, wala kang pinagkaiba doon sa mastermind. Parang pinayagan mo lang na patayin siya para magkapera ka, diba? Sa tingin mo, patutulugin ka pa kaya? Mga kababayan? Sa tingin mo, patutulugin ka pa kaya? Kasi minsan, mga kababayan, kung totoo man ito, na meron ng mga pamilya ng missing sabungero na nakipag-areglo, so, parang binastos nyo lang ang gobyerno. Kasi sa totoo lang, pasalamat nga tayo na merong gobyerno na handa tayong tulungan. Pero sa panahon na ang gobyerno walang pakialam, sigaw kayo ng sigaw. Ito may mga nanood man sa akin ngayon na pamilya ng missing sabungero na kung totoo man ito, sabi ni Boyeng Rimulya, nung panahon na sigaw kayo ng sigaw, hindi kayo pinakinggan ng gobyerno, halos makipagpatayan kayo sa iyak-iyak dyan, interview. Ngayon na tutulungan kayo ng gobyerno, bigla kayo tatalikod kasi nakipag-areglo. Parang binastos nyo ang gobyerno. Parang binastos nyo ang DOJ. Diba? Kasi ang hirap ng ganun ito. Call Steve. Steve. Steve? Ito na. Yes, Tony, hindi pa alam ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla kung magkano ang natanggap ng ilang pamilya
ng mga nawawalang sabungero na umano'y nakipag-agreglo sa kaso ng missing sabungeros. Nako. Sa press conference sa DOJ, sinabi ni Remulla na may mga balita silang natanggap na inayos o inareglo ng kabilang panig ang ilang mga kanat ng mga biktima pero wala pa silang hawak na sinumpaang salaysay sa ngayon. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwedeng mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate yan, ano na mangyayari sa lipunan natin? 'Di ba? Tama naman sabi ni Boying. Kung ganun lang din pala, makipag-ariglo kayo at mababayaran kayo ng kalaban, so lalaki ang ulo nung kalaban. Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Okay lang pala patay ako ng patay. O sige, pag may mangdaya, patayin ko na, tumba. Bakit? Kasi kada kasuhan ako, ariglo ko lang tapos eh. So lalaki yung ulo nun. Niya. Parang si Digong lang yun. Sabi, sinong miyembro ng COA, Commission on Audit, ay hulog nyo sagdan para walang report. Parang si Digong. Niya? Tingnan nyo si Digong. Sino yung nagka-COA dyan? Hulog nyo sagdan para walang report. Niya? Walang pinagkaiba. Continue. Samantala, minamadaling na rin anya ng DOJ ang proseso para maipasok na sa Witness Protection Program si Julie Patidongan alias Totoy kasunod umano ng mga natatanggap ditong banta sa buhay. Ito pa mga kababayan, may ads pa. Mahirap kasi yung ganyan mga kababayan, sa totoo lang. Parang hinahayaan mo lang na pumatay ng pumatay eh. Yeah. Hinahayaan mo lang siya na pumatay ng pumatay kasi pag nakapatay, bayaran mo lang yan. Parang, alam nyo sa amin mga kababayan, alam nyo yung tinatawag na bus sa amin, may mga transit kasi sa amin, yung mga bus, yung pasahiruan, merong economy, merong private, at saka merong public lang, yung aircon at hindi aircon. Ang tawag kasi sa amin sa probinsya, rural transit. Meron sa amin may series liner. Alam nyo ba yung patakaran yan? Kapag nasagasaan ka, atrasan ka. Kasi, kapag nasagasaan ka, atrasan ka, pag namatay, ang gastos mo palibing na lang. Kasi kung nasagasaan ka niyan, hindi ka natuluyan, malaki kasing gastusin. 'Di ba, mga kababayan? Payag ba kayo sa ganun? 'Di ba? Payag ba kayo sa ganun? So, kung ganun ang mangyari, yung 34 ka missing sa bungero, okay lang pala, mamatay sila. Okay lang. Bahala kayo, mamatay kayong 34 sa bungero dyan. Bakit? Pamilya kipag-ariglo nga. Ito sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa multo, mga kababayan. Hindi naman ako naniniwala sa multo. Pero, take note, kung gagawin ninyo yan, mga pamilya ng mga nawawalang sa bungero, kung gagawin ninyo yan, hindi kayo patutulugin. Hindi kayo patatawarin ng mga kaluluwa ng pamilya ninyo na biktima dyan. Kahit sabihin mo tumanggap ka ng 100 milyon para manahimik ka. Kawawa na. Sa bagay, para sa akin mga kababayan, kanina nga, sabi ko nga sa sarili ko, parang kung meron lang ako kasama sa live dito ngayon, parang matinding debate ito eh. Bakit? Kasi kung tatanungin lang natin, katulad niyan, halimbawa, yung isa sa miyembro ng missing sa bungero na nawala, may anak siyang iniwan 2, tapos asawa niya, magiging balo yun. O magiging single mom yun. Yung 2 anak na naiwan, nung isang sa bungerong nawawala. So kung ikaw papipiliin, pera o ikulong mo yung mastermind? Kung ako, para sa akin, pera. Bakit? Anong ipapakain ko dun sa 2 kong anak? Wala naman akong trabaho. Paano ako magtrabaho kung nandyan pa yung 2? Anong ipapaaral ko dyan? Malamang sa malamang, ang pipiliin ko dyan, pera. Hindi yung ikulong. Kasi kung ikulong ko man yung mastermind sa pagpatay sa asawa ko, mahirap pa rin ang buhay ko. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, kung kayo din ang nasa sitwasyon, Ma'am Arlene Pabular, hello po. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga pamilya doon sa missing sa bungero, unat sa poll, ang pipiliin niya pera talaga. Kasi bakit? Ipakulong mo yung mastermind. Kahit makulong yun, mahirap ka pa rin.
Pero kung tanggapin mo pera, hindi siya nakulong, okay lang. At least may pera ako. Ang problema kasi ngayon, bakit sumigaw-sigaw pa kayo ng hustisya kung magpapaareglo lang din naman kayo? Hindi ba kayo nahihinga? Kawawa naman yun. Ay, naku, hindi ka patutulugin ng kaluluwa ng asawa mo kung ganun. Kung totoo man yan. Di ba? Parang kinampihan mo pa yung mastermind. Para ka lang kumuha ng St. Peter Life Plan na ipagdasal mong mamatay para may makuha kang pensyon. Para kang nag-asawa ng niyan, sundalo. Ipagdasal mo, sana matama ng granada yan doon sa gera. Bakit? Pag namatayan sa akin, masahod. Pero alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, nag-iiyak-iyakan pa sila, di ba, Ma'am Lily Tonini? May pasigaw-sigaw pa kay hustisya. Hindi ko talaga tanggap. Tapos magpapaareglo kayo. Kung ako, DOJ, bitawan ko na kayo. Hindi ko na kayo tulungan, bahala kay buhay ninyo. Madali na ng Justice Department ang proseso para maipasok sa Witness Protection Program ang missing sabongero whistleblower na si Dondon Patidongan. Ang DOJ umaasang may lulutang pang mga testigo kapag... Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung totoo man to na ang pamilya ng mga missing sabongero, yung iba, nakikipag-areglo, nagpapatunay lang talaga kayo na ang Pilipino, pera. Mukhang pera. Hindi ko naman nila lahat. Nagpapatunay lang talaga na money is root of all evil. Kawawa naman si Patidungan. Kung ako kay Patidungan dito, manabla na lang din ako. Papatayin ko na lang din yung pamilyang tinulungan ko. Kasi bakit? Kasi pag bumaliktad lahat ito nakipag-areglo, patay si Patidungan. Kaya ang gagawin ni Patidungan ito ngayon, patay kayong mga pamilya ng sabungero. Kasi babalikan kayo ni Patidungan. Tandaan niyo si Patidungan. Matapang. Damay-damay na yan. Makukulong si Patidungan eh. Mananabla yan. Di ba? Imbis na maligtas kayo, makulong ang mastermind. Kung ako kay Patidungan, kung may narinig akong ganyan missing sa bungero, pamilya, nakipag-areglo, babalikan kayo niyan. Di ba? Nasa korte na ang mga kaso. Nakatutok Ma'am Arlene, salamat po. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang seguridad ni missing sabongero Kasi sa totoo lang, tama po itong sabi ni Marilyn de la Cruz. Ang nasa isipan siguro ng kamag-anak ng mga biktima ay kahit makulong ang pumatay, hindi na mabubuhay ang kamag-anak nila. Parang may ganun din. May point ka din po, ma'am. Di ba? Continue natin. Lower Dondon Patidongan. Mm. Kasunod ng mga sumbong nitong may kahina-hinalang umaaligid sa kanyang tinutuluyan. Pero ibang usapan anya kung nasa ilalim na si Patidongan sa Witness Protection Program. Inaayos pa yan sa ngayon. We want to hurry up the process para may special funding na pwedeng pumasok. Para siya naman ay pabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. Naku po, mga kababayan. Diyos ko. Pag ganun ang gagawin ng mga missing sabungero family na makipag-areglo, hindi ko na kay content. Wala nang gana. Tinulungan na nga kayo eh. Kinontent ko na nga para makita ng tao at makamit yung hustisya ninyo. Kung ganun lang din pala, hindi ko na kay content. Si Sarah at si Digong na lang ulit-ulitin ko content. At least may mga bubong DDS manood sa akin. Wala rin naman. No content ka, wala rin naman kwenta. So ito na, mga kababayan. Kininam. Ito mga kababayan, sunod. Panghuli natin pag-uusapan.